Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan at tayo po'y dinig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening as case may be, lalong-lalo po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast, at kaya na rin po sa gitang silangan. Malakas po tayo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, yan na rin po sa Qatar, sa Dubai, sa Jeddah, Riyadh, at syempre sa ating mga neighboring countries. Saan po yan? Down under, sa Australia po, hello ka Henry Papel. At yun na rin sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Myanmar, malakas na rin po tayo, at yun na rin sa Vietnam. At syempre, dito sa ating bayan Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating kapatirang Muslim, Assalamualaikum. For today, mamimiss natin siya dahil may konting karamdaman ng ating katandem. Siya po ang ating pinagpipitagang horno, no? Icon na po yan ng journalist na tinatawag dahil siya po ang Pangulo, kauna-unang Pangulo ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, BARM Press Corps, at ganyan editor po siya ng Philippine Muslim Today. At syempre, yun nga, hindi po siya makakasali sa ating huntahan, but next week, abangan natin yung kanyang ibibigay sa ating siguro kaabang-abang, yung Undersecretary for Mindanao Development Authority, dahil para maintindihan natin anong na ba nangyayari dyan sa kanilang hanay, dahil si Secretary Piñol, ang ating dating Secretary ng Mindanao Development Authority, ay tumatakbo as senator. So, syempre, siya ay nag-resign. At ito ngang sumunod ay maiintindihan natin sa kanya, mababahagi sa atin ni Kaali Makabalang kung ano ang nagiging kaganapan dyan. But meanwhile, tayo po'y tuntuang ibalita ito kasi kamakailan tayo po'y nagsadya mismo sa tanggapan ng malalaking matataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao dyan sa Cotabato. At syempre tayo ay impressed at masasabi kong medyo nakakamangha na in 2 years time na sila ay naging autonomous, napakalaki na ng kanilang nakuhang mga investors or investments. In fact, ang report na ating nakuha ay Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao generated a total of 2.8 billion worth of investments. Di po ba napakasarap marinig na bago lang silang gobyerno and yet naka-accomplish na sila ng mga ganitong kalalaking investments. So, sino-sino nga ba somehow ang matatawag nating nag-invest sa kanila? Siguro, I'll just name among others. Etong Al-Muzaffar Agriventure, 950 million worth of investments ang nakuha nila dyan. Ang ES Malauna Global Ventures Company Inc., 998 million yan. And then itong 8Z's Building Property Rental, nakakuha po sila ng 398 million dyan. At ang Lanao del Sur Com Development Corporation, 408 million naman. At ang Prime Certification and Inspection Asia Pacific, 49 million. Total of what? Yung kanilang target na 2.8 billion, ay na-surpass nila actually. So congratulations. Malalaman natin sa ating panayam sa kanilang spokesperson at Minister of Interior Local Government, paano nga ba nangyari itong mga investments na nagsidatingan sa kanilang gobyerno. Siguro nandun na yung matatawag natin nagtiwala itong mga to. So di po ba ang gandang maibahagi sa inyo yan dahil ito yung matatawag ng kauumpisa lang ng kanilang gobyerno. Autonomous na po sila at marunong na silang mag-manage ng kanilang mga resources at ito ay napalago agad nila in 2 years' time. So let's roll VTR. Let's welcome to our program ang aking panayam dyan sa Cotabato, no less than the Minister of Interior Local Government at spokesperson ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, Attorney Najib Sinarimbo. Assalamualaikum, Mr. Najib. Alright. We want to know, syempre kayo po ang spokesperson ng ating Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ano na po ang nagawa during your term? Accomplishments perhaps? So far, malaki naman ho yung nagagawa na. So in terms of yung institution building, yung mga ministries and offices required under the organic law na maitayo na ho yun. Ongoing na rin ho yung recruitment ng mga tao. In fact, medyo malaki na ho ang number ng
personnel na na-employ ng regional government. In terms of yung implementation ng program as envisioned in the Bangsamoro Development Plan, substantive na rin yung na-accomplish noon. So from infrastructure, yung health services, improving governance, improving yung agriculture sector at saka yung fisheries, malaki na rin yun ang nagagawa doon. In fact, yung mga roads natin at saka bridges, tuloy-tuloy na yan ang construction. Ang mga government infrastructure buildings naman para doon sa pag-improve ng governance, ganun din. So yung mga municipal buildings, barangay halls, police stations, mga fire stations, tuloy-tuloy din yun. And then yung pag-improve doon sa agriculture sector natin, ganun din tuloy-tuloy yun. So tingin namin, in the next 3 years na extended yung Bangsamoro Transition Authority, mag-stabilize na talaga yung region na kaya na talagang ipropel siya towards greater development. So you can say BTA now in like 2 years pa lang kayo right? More than 2 years pa ho. Pero you have accomplished like no one has ever accomplished before. Kung ang batayan ay yung mga previous na dumaan na government in the region and the number of years na in-accomplish yung mga nabuo nila, I think we've surpassed that in terms of yung number of infrastructures, pati yung iba pang programs na na-implement in a shorter period. Safe po sabihin na mas substantive yung ngayon po. And then you mentioned safe. How safe is BARM or good governance ngayon? Sa ngayon, in terms of yung security, governance, given the extension, meron talaga tayong stability ngayon. So, more stable. Na accomplish na natin yon na maging panatag yung loob ng mga combatants ng Moro Islamic Liberation Front na matutuloy yung implementation ng peace agreement nila. Consequently, yung general populace natin, merong kumpiyansa ngayon na walang mayayaring malaking gulo. Kaya makakita nyo, in the rural areas, merong euphoria to move towards development and more peaceful, productive lives for everyone. So nagsisimula na yung mga businesses being established in areas that used to be conflict areas. So makita na natin yung transformation. And the investors are confident now. Lori, siguro dapat malaman yung how come na surpassed in a short span. In a short period of time. 29 years old ang pinalitan ito. Right, may ganun kasi. Wala pang 3 years. So, what are the factors that made you surpass this figure? I think yung greater autonomy and a more real autonomy granted under the organic law and the peace agreements with the Moro Islamic Liberation Front facilitated that. So like yung fiscal autonomy is a major shift in terms of resources available and the ability to program that resources. So dati nagpo-propose tayo ng program sa Congress. Ganun din yung approval ng budget natin sa Congress din. So malayo masyado yung gap in terms of what's actually needed on the ground at saka ano yung perception ng National Congress. So malayo sila, so merong disconnect. Sa ngayon ay dito na lang sa atin, so dito tayo nagpaplano, dito tayo nagbabudget, dito tayo nagpa-prioritize, dito tayo nag-implement. So very, very tight yung connection, kaya wala masyadong missteps unlike before, kung saan halimbawa, nung unang panahon may mga fire trucks na nabigay sa Sitangkay. It's an island municipality in Tawi-Tawi na wala namang kalsada dahil nasa gitna ng Sulusi. So makita mo yung mismatch in terms of what's actually needed and the priorities being pursued by the national government. So sa ngayon hindi nangyayari yon dahil very, very close yung
people running government and the actual people on the ground that are actually determining the priorities for us. In other words, autonomous, and then you know how to steward your resources well. Opo. Dati kasi talagang you have to make paalam sa national, and then antay pa ng napakatagal before it's approved. And ngayon, tama ho yun. Part ho nung disconnect yung mabagal yung process dahil nanggaling pa sa national, and then yung national leadership, very minimal yung influence nung mga tao galing dito sa atin. Dahil dominated yun nung mga tao from Luzon and the big areas in Manila. So, nasa periphery yung region. Sa ngayon, yung resources na available sa atin, tayo mismo ang nagpo-programa manage. Meron pong tinatawag na, well, sa budget nila sa national, laging may special funds. Yan ba somehow nagamit nyo din itong past 2 years and a half? Dito sa region, ang SPF. Budgeting process natin, very stringent din. Like how? So, ministries are required to propose their budget and defend it at the technical level with the Ministry of Finance, Budget and Management. So, pag lumusot doon, i-consolidate at the level of the cabinet. Pagka nag-agree yung cabinet doon sa prioritization, saka lang nila tinatransmit sa parliament. In the parliament, there's a very lively debate on the priorities of the ministries and the absorptive capacity of the ministries, the ability to implement yung available na resources within the given year. So medyo na-tighten po yun. Merong isang chunk nung pondo na intended for rehabilitation ng conflict-affected communities in the region. Ito yung Special Development Fund, which will run for 10 years, 5 billion every year. Ito ho yung kasama doon sa mga intervention na nakafocus doon sa mga areas na devastated by the war. Will that be part of Bangon Marawi? Meron tayong investments din sa Marawi. Like this year, we provided 400 million to Marawi for the construction of the water system. Doon sa areas na hindi covered nung water system na binigay nung Task Force Bangon Marawi. And then meron din tayong intervention na immediate doon sa mga talagang nangangailangan na displaced. And you talk about funding, yan ang gusto marinig ng tao How will you be able to really steward it well? There's such a thing sa Manila or sa national government na unused funds. Meron po ba kayo the past 2 years and a half? Meron din dahil sa pandemic. Ang nangyari rito, na-realign ba yan? Yes, in 2019, when we programmed the 2020 budget, wala pang pandemic. So ang projection ng lahat ng ministries ay kayang patakbuhin itong mga programs na to. Dahil kaya mag-travel, kaya pumunta sa project site. Pero given yung restrictions like walang public transport, may restrictions doon sa quarantine classification, nag-impose nung kanya-kanyang lockdown yung mga LGUs, bumagalo yung implementation. A substantive part of that, hindi nagamit. Kaya ang decision ng Parliament this year was to extend the 2020 budget para magamit ng mga ministries na ma-pursue nila yung mga programs nila. May savings din tayo, essentially generated from the unfilled positions. What is that? Ito yung mga supposedly items na kinreate na para ma-appoint yung mga tao, pero dahil may pandemic, hindi magawa yung hiring process ng mabilis, hindi na fill up yung positions, hindi nagamit yung sweldo, so yun ay naging savings ng regional focus. And what do you intend to do with that now? Pino-program ngayon, based on sa projections ng Ministry of Finance, Budget and Management, yung hindi nagamit na yon, naging parte siya nung bulk nung pera na apart from yung black grant we received, naging dagdag yun doon at yun yung inallocate paribago doon sa mga ministries naman for programs. What is your projection? How much are we siguro iba-budget for this year, 2022? So, for this year, roughly nasa
baka umabot po tayo ng mga 80 billion. Dati po ba alan? Ang dati ay nasa 75 tayo. So 5 lang yun somehow. So there probably be an increase of around 5 billion. And syempre gusto mo rin ng seat of power sa Manila. O ginawa na namin kayong autonomous. Anong klase, what kind of governance are you doing? I think yung government now is very transparent. Okay. Pangalawa ho, yung resources na available sa atin, hindi wasted yung resources. Talagang walang forced disbursement dahil hindi naman nagre-revert yung pera namin sa national. So kung hindi magamit yan, hindi pinupwersa na gamitin every end of the year. Para lang for the sake of spending the money. Kasi confident naman kami na yung pera nandito lang sa region. We can reappropriate that for next year. So wala hong duda na mas better yung resource management na. At mas tiwala ang ating mga kababayan. Kasi alam nila may accountability. You have to account for every little thing. Do you do that? Ang mas maganda ho sa ngayon, yung accountability ay closest to the ground. Hindi kagaya dati na physically, yung Congress is in Manila, yung mga tao nandito. Also, yung decision making, hindi nila kilala yung mga tao. Yung mga galing rito, hindi nila alam kung sinong nagrara ng Congress, sinong nandun sa mga major departments in Manila. Sa ngayon, kilala nila. Yung sino yung member ng parliament, sino yung minister, ano yung programs niya. So, mas check ko ng mga kababayan natin yung in terms of accountability, mas malapit siya sa tao, mas mabilis ipa-account yung mga leaders natin sa ngayon. And you mentioned about transparency, no? Parinig natin sa buong makikinig ng ating programa sa DWIC, kaya nga sumusulong na Mindanao. Sulong na Mindanao yung segment namin ni Kaali. Yung transparency, how do you do that? Several measures. So in the budget deliberation, it's public. Okay. Kung magkano yung budget ng bawat ministry, anong program. Second, yung budget na yon is published sa website mismo ng Ministry of Finance, Budget and Management. And then in every ministry, meron din siyang transparency measures dun sa mga tao nila. So like in our case, we regularly publish yung biddings, public works, ano yung ginagawa, ano na ang nagawa. So everyone knows kung ano yung nangyayari sa region. And then your representatives, how do they kasama sa pag-coordinate? So dalawang representation. One is representatives of the communities in the parliament. The other one are representatives of the legislative districts in the National Congress. Yung educate us. Representatives in the National Congress, part ho sila nung Council of Leaders ng regional government, shared by the Chief Minister. So nag-uusap ko yan, yung mga governors, mayors, and the members of Congress para dun sa pag-identify nung ano yung mga areas na may challenge tayo. Like, for this year, ang naging major problem natin was the decision of the Department of Budget and Management to unfund yung state colleges and universities in the region, FCUs. So hindi nila pupundukan sana. We had a quick meeting with the representatives of Congress from the BARM para ho isulong na i-argue sa Congress na yung mga state colleges and universities in the region should still be funded by the national government. So nangyari naman ho yun, naayos naman natin na napondohan for 2022 yung mga state colleges and universities. So ito ho yung mga mechanisms available na nagkakausap yung mga tao natin here and those representing us in the national government. One of your great accomplishments, so to speak, itong pagtayo ng municipal and barangay halls. Ilan na po ang ating masasabing na itayo sa past 2 years and a half? In the
for barangay halls, nasa 250 ho. Kadami. Nakaprogram sa atin. Karamihan ho dyan ongoing. In fact, this afternoon, I will inaugurate yung isang unit pa na completed na in Buldon, Barangay Uring. So, Where is that? In Buldon. Buldon used to be a war-torn area. So, yan yung part ng Camp Abubakar. So, ngayon ay... Lahat sila will be somehow pacified and they will have peace of mind. Alright. Siguro babalikan natin yung ibang sasabihin at ipapahayag ng ating Minister of Interior and Local Government at spokesperson ng Bangsamoro Autonomous Region from Muslim Mindanao. Napakarami pa ng ating napag-alaman. Tayo tuwang-tuwa dahil nga ito ay matatawag nating napakalaking accomplishments. Buhat nang sila ay maging autonomous after 2 years and a half. Imagine yung datihan nilang kumbaga gobyerno inong araw ay hindi ganyan kabilis nakakuha ng mga investors or investments. So yan ay matatawag natin pwedeng siguro gawing role model or template ng isang federal state. Pag ikaw pala yung naging autonomous, marunong kang mag-budget ng sarili mong budget, at ikaw na rin ang mag-manage ng mga iba't ibang resources. Maganda yung puntos niya kanina nang sinabi niyang transparency, ang kakaibang governance na pinapatupad nila dyan dahil siguro nga hindi sila matatawag na corrupt. Dahil inihahayag-hayag agad nila kung ano yung mga nangyari, anong mga saan napunta o ina-account nila saan napunta yung mga resources o mga revenues na kanilang natamo, kung saang proyekto, sa infrastructure ba yan, sa agriculture ba yan, o sa buildings ng fire, ng mga municipal halls o barangay halls. Basta iniisa-isa nila yan. Yun ang kakaiba. So, malaman natin sa ating pagbabalik kung ano pa yung iba niyang matatawag na accomplishments dahil tayo hindi lang natutuwa. This is actually should be known by everyone. Even the seat of power here, ganito pala ang kanilang pinatutupad ng good governance. Meanwhile, we have to pause for a break. The Philippine Standard Time is 3:29 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at dito sa ating segmentong Sulong na Mindanao. At gusto ko lang i-greet si J. Mardacala. Hello. Nanonood po siya. At si Mr. Eagerly. Hello din po. At si Marites Diamond. Diyan naman sa Pasig. At ganyan din si Kaali. Hopefully you're doing well. Yan ang aking kapatid na si Roland Rivera. I hope you're watching. At alam kong kasama ka kasi dito nung tayo ay magkaroon ng panayam dito sa ating matataas na opisyal. Next week, marami pa tayong kaabang-abang na ibabahagi sa inyo dahil hindi lang po si Attorney Najib Sinarimbo ang ating nakapanayam, kung hindi pati po ang isang mataas na opisyal, the Minister of Environment and Minister of Energy, no less than Minister Abdul Rauf Makakakwa. Okay? But for now, balik natin dahil excited ako malaman nung sabihin ni Attorney Najib na maraming somehow job employment na na-create itong kanilang isinasagawang mga investments dahil nga nagsipasukan, nagsidatingan ng mga investors. Ang sunod na mangyayaring consequence niyan dadami ang trabaho. So let's roll VTR, Engineer Jerry. Kasi gusto natin i-share sa ating part ko ng peace agreement natin. So itong mga combatants ng Moro Islamic Liberation Front are there to help us in the development. Hindi na ho sila kaaway ng gobyerno. So facilitate natin. Like yesterday, in Barangay Ganta, which is in Kabuntalan, this was also a heartland of the resistance. Dati, armed conflict. Pero kahapon, inaugurate na rin natin yung barangay hall doon. So, in the areas na hindi kayang pasukin dati, ngayon ay napapasok na natin. And then, mga areas in the island provinces na walang tubig dati, so like Panglimatahil, Pangutaran, in Sulu, nagkaroon na rin ho ng mga desalination machines yan na deploy natin sa kanila. So, ito ho yung talagang fruit ng dividends ng peace agreement natin. Na yung mga communities na dati, deprived sila,
at walang ability yung government to enter, ngayon ho ay napapasukan na natin at nagiging cooperative na rin ho yung mga tao. Ayan, talk about cooperative, Minister Najib, agriculture, ano po ang zeroing in on that? What are your plans? Interestingly, yung agriculture and fisheries sector natin, during the pandemic, nag-grow. So, if you have kakaiba. A contraction of the economy in other sectors and in other areas, so lumiit yung ekonomiya, dito sa atin, yung agriculture and fisheries, lumaki siya. So, meron siyang growth. Which is a very good sign. Ibig sabihin nun, kung may tutok tayo dyan, kaya natin na supplyan ng pagkain yung mga centers kung saan nagkakaroon ng problema dahil sa pandemya. So ito ho yung isa sa mga areas na tinututukan natin. Ang major challenge natin in the agriculture continues to be mataas yung inputs. So fertilizers, pesticides at iba pa, mataas. Pangalawa ho ay yung facilities post-harvest, ganun din. And then hindi siya mechanized. So konti lang ho yung areas na natitilan na napoproduce. Itong mga to ay unti-unti na nating ina-address. Our hope is really yung region natin would produce major agricultural outputs para ho talagang mabuhay natin, hindi lang yung region, kundi yung mga katabi ho natin. There's such a thing, I was able to interview si Secretary of DA, Agrarian Reform. Meron pa daw napakalaking mga lupa na nakatiwangwang. Ano po yung balak nyo dyan? Dito Tama sa ho yun. May mga areas tayo na hindi pa siya irrigated. May mga areas din tayo na used to be camps of the Moro Islamic Liberation Front. Now that we have a peace agreement, these areas will now be slowly developed para ho talagang ma-increase natin yung number of productive areas in the region and therefore increase the agricultural output ng region natin. Will you plan to give them free or grant them free arable lands dun sa mga Yun ho yung proposal natin in the Joint Normalization Committee with the national government. Yung mga kampo na nung Moro Islamic Liberation Front na malalawak, i-distribute na lang yan doon sa mga combatants para maging productive yung lupa at yung mga combatants natin ma-shift yung mindset from fighting to producing food for us. Mindset din kasi po, di po ba? Pag binigyan mo sila ng pagkain, food on the table. So, when you say food on the table, food security, medyo po tayo dyan, mataas ang bating average. Opo. So, ang aim talaga nung process natin in the peace agreement ay hindi lang mawala yung baril at yung armas, kundi maging peaceful at productive din yung mga communities natin at yung mga tao natin. So yun yung shift na gusto natin mangyari. Para ho from fighting, then now go towards gainful employment. So it can be the agriculture sector or in some other sectors na meron silang skill sets. Skill sets. So malakas po ba ang training natin? Kasi sa national meron tayong TESDA. What do you have here? Meron din tayong TESDA na counterpart dito under the Ministry of Education. So may mga skills and livelihood training ho yan. By the way, hindi lang ho yung combatants ng Moro Islamic Liberation Front ang kinikater natin. Kinikater na rin natin yung mga BIFF na nagbalik loob, yung mga Abu Sayyaf group at saka yung mga Mauti group. Para ho sabay-sabay na umunlad yung mga kababayan natin. Hindi lang yung isang grupo na nakipagkasundo sa gobyerno natin. So lahat na. Sa paglalakad nyo, Minister Najib, umiikot kayo dahil action man nga ang tawag sa inyo sa ground. Ano po talaga yung hinaing o the innermost longing desire ng isang kababayan nating Muslim? Ang gusto talaga nila, yung development na ramdam nila sa baba. So, ito ho yung talagang tutok natin na sa matagal na panahon, ang concentration ng development nasa centers lang eh. So, kailangan natin ngayon na bumaba talaga at maabot yung mga kababayan natin. So,
sa ngayon combined yung programs natin. Meron tayong immediate na assistance para maramdaman na nila agad na merong gobyerno. Meron din tayong strategic na development agenda na alam natin na hindi ka agad nararamdaman but long term magiging foundation siya for development in the region. Kailangan din natin mag-invest doon dahil hindi pwedeng ayuda na lang lahat. Pero hindi rin natin pwedeng bitawan yan, lalo na sa ngayon na may pandemya at saka yung pakiramdam ng mga tao natin na hindi sila pinapabayaan ng ating gobyerno. So, importante ko yun na abot natin sila kaagad. Pero at the same time, mayroon tayong strategic programs that will short and long term propel this region towards our sustained development. Progress, in other words. So, do we have tie-ups with katulad ng USAID o kaya ng Netherlands o iba't ibang foreign government to help? Meron tayong Japan, JICA. Malalaki ho yung development partners na nandito sa region. So the UN agencies are here. In fact, they've increased their presence here. Naglagay na rin sila ng coordinator nila. Yung Office of the Resident Coordinator kasi is in Manila. But he has appointed a senior officer of the UN na nagko-coordinate ng lahat ng agencies nila dito. Pareho yung humanitarian at saka yung development. And then meron tayong major development partners such as the European Union, merong major investment, and then yung Japanese government through JICA, malaki din ho yung ambag nila, lalo na doon sa infrastructure development ng region. Shifting siguro to the United, yung grupo na inumpisahan ni Minister Najib, UG. Actually, as a matter of fact, was trying all these visions in present lead to one, and that is their vision to establish moral governance. Now, in the near future, malapit na, actually May 9, 2022. Ano pong significance nito? And from my end, medyo na-explain na ito, na-interview ko si Chief Minister, pinaliwanag niya sa Kambabubakan. At bakit nagkaroon ng political party and BARM pati MILF at ano ang bakit nag-participate dito? Isang issue yan na in-instrumentalize ng mga opposed extension. Bakit nag-isaw-sawang UBGP sa coming election na local naman yan, hindi election. Mataas ang batting average ng kanilang agrikultura dahil nakatutok pala ang ating Minister of ang buong BARM sa kanilang mga proyekto dyan. And then, kanina nabanggit natin yung gainful employment. Kung nakita nyo po, sa dami ng mga investors na nagsidatingan very recently, ito na yung pagkakataon na mapagbigyan nila ang lahat, hindi lang yung mga nagsibalikan to the fold na matatawag, pati yung mga existing na mga walang trabaho na ating kababayang Muslim ay magkakaroon na ng trabaho. So, gainful employment ang tawag doon. So, may sustainability nga ang mga pinapatupad nila dyan. So, nakikita ko yung foresight ng kanilang gobyerno ay para sa ikasusulong. Ito na nga yung sulong na Mindanao. Ito yung sabi ni Attorney Najib Sinarimbo, kailangan maramdaman ng hanggang baba ano ang nagiging development, ano ang pagsulong ng kanilang bayan, sulong ng Mindanao. Dahil ito na nga, yung mga investors na dumating, ay ito ay aided pa or funded pa ng mga foreign governments. Merong AmCham, American Chamber, merong United Nations, nabanggit na yan kanina, malakas ang presence niyan dahil padala na ng mga representatibo ang kanilang mga ahensya dyan sa Mindanao. Meron din JICA, ang Japanese Information Agency, nandyan ng New Zealand, JICA, EU, napakalakas din ng European Union. So, in other words, itong mga malalaking bansa o malalaking funding government agencies or funders sa iba't ibang panig ng mundo, nakatingin
di po ba? Nakatingin sa kanila kung papaano nila ito i-manage yung kanilang mga pinagkaloob or actually mga revenues na nakalap, dahil nga sa mga investors na dumating. Again, the end of the day, pag ikaw ay marunong talagang mag-steward, mag-manage, doon naman lagi po nagkakaproblema eh. Pag ikaw ay may malaking revenue, di po ba? Tapos, saan-saan mo yan ilalaan or i-allocate. Itong pamunuan ng ating Chief Minister Ibrahim Murad, siya po ay talagang leadership by example nga eh. Dahil meron tayong nakausap dyan na hindi naman taga-gobyerno, simpleng tao lang, average na nakausap ko doon. Sabi nila malaking-malaki ang diferensya. Ibang-iba na ngayon. Kami po ay disiplinado. At nakakalabas na kami. In other words, may peace kasi nga ito yung isa sa pinakamalaking accomplishments nitong kanilang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, itong peace agreement. Only now nagkaroon ng ganyan. Kasi bakit po? Siyempre si Minister Murad ay MI dati, di ba? MI elect siya dati, so alam niya ano ang mga hinaing nila. So balit ngayon siya na ang nakaupo as Chief Minister, di alam din niya paano mabibigyan ng karampatang solusyon yung mga dinadaing-daing nila ng napakatagal na panahon. So ngayon, unti-unti, iyan ay kanyang iniisa-isang iresolba. Kaya maganda yung galing ka dati doon, tapos ngayon ikaw na yung namumuno, malalaman mo ano yung pwedeng maging solusyon doon sa mga problema. O siyempre, pagkain. O ngayon po, napakalakas. Ayan, tuloy-tuloy ang investments nitong AgriVenture, 950 million worth of investments ang binigay ng Al-Muzaffar AgriVenture Inc. So, agrikultura po yan. O tapos itong C8 Z's Building Property Rental. O naniningil na po sila niyan. Dati siguro yung mga panahon ng dating dispensation ay naniningil pero hindi natin alam paano, saan, at ano ang ginawa dun sa mga nasingil. Di po ba? Kaya gusto natin nung sabihin ni Attorney Najib Sinarimbo na transparency. Pinapakita na hinahayag nila. Wala silang tinatago. O ito yung income na ating na-generate for this month. O ito naman ang pupuntahan niya. No? Dapat edukasyon o training o mga trabaho o building of roads, infrastructure, o ano pang ibang pang-sustain natin dun sa dating nating mga projects. So again, nakikita ng ating siguro hindi lang ng different foreign governments, even dito sa atin, yung ating mga kababayan na ngayon ay hirap mag-isip, saan ba ako mag-i-invest? Dito ba sa Maynila pa ba o dyan sa bandang Visayas? Hindi. Parang gusto kong pumunta dyan sa Mindanao dahil meron ng kapayapaan eh. Yun ang unang kanilang na-accomplish. Nagkaroon ng peace agreement. Dahil alam po natin, pag ang isang lugar ay hindi mapayapa, siyempre, bakit naman po tayo pupunta doon? Tayo po yung makakompromiso yung ating seguridad. Alam kung paglabas natin kompleto pa tayo or something. Pero ngayon, yan po ay una nilang in-address. So, seguridad, secured ang kahit sino pong magpupunta dyan o maglalagak ng kanilang investment ay safe. Kasi yun ang inuna ni Minister Murad Ibrahim. At syempre, 10 ng kanyang mga ministro ay napaka-active, lalo na yan si Attorney Najib Sinarimbo. Alam niya, kasi ang tagal niya na pong naandyan, wala pang BOL, yan ay kinakraft pa lang. Alam na po nila kung ano yung mga pwedeng magiging solusyon pag ito ay natupad. At in fairness, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya lang po ang isang presidente, kauna-unahang presidente na nakapagpasa nitong Bangsamoro Organic Law. Napakatagal na panahon na ito po ay binbin, hindi matuloy-tuloy at paano nga ba sila magiging autonomous, ano nga bang mangyari sa kanilang mga adhikain. Pero naisagawa po sa termino ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ito ay maging batas.
Di po ba? At ngayon may extension ng 3 years. So malalaman natin, ibibigyan tayo ng update siguro ni Attorney Najib Sinarimbo kung ano pa yung mga magiging kaganapan for the next 3 years. Kasi mukhang ang pwedeng mangyari dyan po ay lahat ng siguro iba sa mga nakaupo ngayong opisyal ay dadagdagan pa. Dahil nga may extension po may extend yung kanilang termino and then yung iba ay may idadagdag pa o may appoint na panibago. So titignan natin kung paano naman nila ito maisasagawang magkasundo-sundo. Kasi nakita ko sa kanila, peacemaker po sila Imagine, sila ay MI. Tandaan niyo po, MILF sila dati. Pero ngayon sila yung nag-reach out. Sila yung gumawa ng paraan para magkasundo-sundo ang Muslim, Christian, Lumad, o kahit sino pa ba, regardless kung ano ang iyong katatayuan. Dahil nga ang aim at goal po ng kanilang adhikain sa puso ay sumulong. Sumulong once and for all ang Mindanao. Napakaganda po pagka kayo po ay napunta dyan. Hindi po kayo siguro magsasawang tumingin sa mga tanawin. Napakaganda po ng kanilang tourism destinations. And then yung agrikultura, lahat po ng mga high-yield crops. Yung isa kong kaibigan sa Sultan Kudarat, si Mr. Mar Ulangkaya, ay mag-e-expand pa siya. Napakalaki ng kanyang lupain, 1,000 hectares of banana plantation, na kung saan ngayon siya ay mukhang nag-e-export na sa Japan. At yun ang kanyang nabanggit, gusto rin niyang mag-expand pa dahil ang dami ng demand nitong kanyang banana. So, agad doon na po siya at nakita niya na payapa Pwede na siyang makalabas. May nasa labas siya. Dati-dati natatakot siyang lumabas dahil baka nga may firefighting and all. Ngayon hindi. Mapayapa na po. So, agad-agad, nagagawa niya yung kanyang mga errands. So, ito po mga local businessmen ang ating binabanggit dito. Hindi pa yan yung mga estranghero. Pero siyempre, tinatawagan din po natin iba't iba nating mga kababayan na gusto nang magsiuwian sa ating bansa. Ito po ang isa niyong i-consider, ang Mindanao. Ang dami pong negosyong pwedeng establish. Kasi very aggressive na po ang pamunuan ni Minister Murad Ibrahim. Dahil gusto niya siyempre sumulong. I-mention ko lang itong sinabi niyang itong siyempre yung rebound, yung total amount, strong rebound from 14 million investment na narehistro noong 2020, kahit struggling yung mga investors ay natupad maski may pandemya. Bakit nga po? Doon natin matatawag na may kumpiyansa at confident sila at na ang pamunuan ng BARM ay hindi iwawasiwas o di mismanage yung mga resources. Lahat ito ay they will steward it well, yun po ang bottom line, para talagang mapagtiwala, mabigyan ng tiwala ang bawat mag-i-invest dyan. So, ating hinihikayat ang iba pa nating mga kababayan na alam naman nating naghahanap po kayo ng mga negosyo, unahin niyo po ang i-consider nyo, isa sa listahan nyo sa bucket list nyo. Pumunta po kayo sa Mindanao at open po sila ang ating pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao led by its Chief Minister Ibrahim Murad. At ganoon rin nandyan si Attorney Najib Sinarimbo for Minister of Interior Local Government. At nakita ko rin, actually hindi ko naman siya nakita pala, nakausap ko lang by phone, but hopefully next time, si Mr. Narciso Urquey, siya po ang isa sa parliamentarian ng business. So, lahat po ng kanilang mga siguro kawani at opisyal ay tutulungan po kayo paano mag-umpisa ng negosyo. At syempre, yung mga tao naman na alam natin na gusto pang gumawa na hindi maganda, huwag po kayo mag-alala dahil may project po ang ating pamunuan ng BARM para kayo ay to return to the fold. Kayo ay
ayon na at tigil nyo na po yung putukan at hindi mga kaaya-ayang gagawin, ano? Dahil gusto natin lahat kayo ay sumulong. So napakaganda po ng napaka-productive ang ating pagpunta dyan, ano? At next time, yung ating panayam kay Minister Alboracaf, Minister of Energy and Minister of Environment, Makakwa, ang siya naman natin ipapabahagi sa inyo. Pero last time, narinig naman niyo po yung isinagawang napaka-successful na Sharif Bunsuan Festival na sinagawa ng Director General nila na si Ms. Rosaline Sinarimbo, ang butiing wifey ng ating Attorney Najib Sinarimbo, na kung saan ay ito ay nagkaroon ng malaking pasinaya kasi ito po yung kumbaga nag-discover o nagbigay ng kultura sa Sulu, sa Mindanao, at ito po ay sinasagawa every year. So pagkaroon po ng ganyan at lahat ng mga foreign diplomats ay nagsipuntahan at natunghayan nila na ito ay napakagandang pasinaya dahil commemoration po ng isang nag-discover o nagbigay ng kultura dyan sa Mindanao, no less than Sharif Bunsuan. Actually, may malaki silang building doon, ano? Parang may picture pa yata tayo ni Roland dyan sa Bunsuan building, kami ni Kaali. Okay, again, at the end of the day, alam po natin na whether nasa Mindanao ka o nasa Luzon, sa Visayas, importante po talaga yung stewardship. Kung papaano nyo ito, maski sa amin, wifeys o kaming mga matatawag na nanay, siyempre pag binigyan ka ng budget, minister, 100 pesos yan, yung 2 pesos dito sa ganito, yung 10 dito sa ganyan, sa tubig, sa electric. Babudgetin mo namang pagkakasyahin mo. At kung maaring meron ka pang savings, doon makikita kung gaano ka diligent at ang iyong mindset, paano mo siya ibabudget. Ganun na rin po sa Mindanao. Tingnan nyo, wala pang 2 o 3 taon. Nagkaroon agad sila ng napakalaking investors na nagtiwala sa kanila. At sinurpass na exceed pa po nila yung kanilang target na 2.8 billion for investments. Dahil nga, nagtitiwala na ang mga businessmen sa kanila. So, yan po yung matatawag nating isa sa role model. Ito ang isang federal state o isang autonomous na nagsarili na silang mag-manage, mag-steward ng kanilang resources. And nakita nyo yung kanilang end result. Very successful. At kinocongratulate po natin siyempre ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, no less than its Chief Minister Ibrahim Rad, at ngayon na rin 10 ng kanyang mga ministers, no less than Abdul Rauf Makakwa of Ministry of Environment and Energy, at ngayon na rin si Attorney Najib Sinarimbo, kanilang spokesperson, and Minister of Interior and Local Government. At sa mga susunod, abangan nyo pa po at ibabahagi naman namin sa inyo iba pang aspeto na kung saan pwede kayong mag-invest pa. Ako excited dun dahil ito na yung pagkakataon ko. Baka dyan na tayo lumipat. Dyan na tayo mag-broadcast kasi itong Luzon ay alam naman natin saturated na at halos kakaunti na ang opportunity to shine. Pero nandyan pala sa Mindanao. Land of promise na matatawag, parang Israel Nandyan. Name it, they all have it. They have gold, they have silver, they have iron ore, they have uranium, baka meron, may oil, again, meron gas, and kompleto po ng lahat ng klaseng resources. When God has siguro showered the Philippines with so much favors and blessings, mukhang ang Mindanao ang siyang nakasalo. So with that, bigyan ko kayo ng challenge. Isipin nyo na, i-google nyo na ano yung mukhang gusto nyong gawing negosyo dyan. Dahil number 1, peaceful na yung area. Hindi na po kayo matatakot o mag-aalala
na baka yung business nyo ay hindi ang seguridad ay hindi maayos, pero ito po ay maayos na. So, yun pa lamang po, okay na tayo. So again, thank you sa pamunuan. Again, and thank you ka, Ali Makabalang, syempre. Siya po ang aking nag-guide sa atin nung tayo nandyan sa Cotabato. At ganyan rin si Dong Kusain at si Umpin. Magkita tayo ulit sa susunod na pagpunta natin dyan at dadaling ko yung buong siguro kasamahan natin sa industriya ng pamamahayag. Alright, maraming salamat sa ating naging kaagapay. Siyempre, si Engineer Jeric Barreto, si Mace Alino, Dayon, at siyempre si Ana na ang sarap ng cookies na iniluto. At ang ating SOCMED si Ale at yan rin si Jello Baino at si Engineer Chelo Pingol, Gerald Houston, at ang ating chairman, of course, si Alex Calda, at ang ating chairman, D. Edgard Cabangon. And welcome, meron po tayong bagong kasama dyan sa sales, si Marvin Estigoy, dating taga-Business Mirror, and welcome on board. At syempre, Sir Cholo, Miss Ana. God bless everyone. Ito pong muli si Loli Rivera Acosta sa always say, keep God first in every area of your life, so He will direct our path. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.